Dito narito ho yung video ng atin pong bukid at sinikap ko pong makuhanan ito upang maipadala po sa inyo at makita po ninyo ang sitwasyon at kalalagayan po ng atin pong palayan. So ito po yung atin pong palay na isang buwan na po ang edad. At ito po yung bakod na amin pong inilagay dito po sa hangganan ng karsada at saka po ng atin pong lupa. Yan po ang alambre na amin pong inilagay at mga kapwate. So hanggang doon po yan, doon sa pader na yon inilagay po namin. At yan pong mga kakwate nga na yung unti-unti na pong sumisidol. So ito naman po yung mga puno ng nyog na yun pong ilan sa kanila inilagyan ko po ng yero upang hindi po maakyat ng daga at hindi po masira. Narito po ako sa linderos nito pong atin pong ng inyo pong lupa at saka po ng atin pong karatig dito po sa unang taklab sa may tabi po ng karsada. At sa kasalukuyan po ay ang bukid po ng atin pong karatig ay ito po ang kanyang kalalagayan. Ito po ay sinalanta ng tinatawag na black bag. So ito po ang kalalagayan ng bukid na ito. Ito po ay sinalanta ng black bag, kaya po ganito ang nangyari sa kanya. Siya po ay natuyo at halos hindi na po anihin. Ito po ay kinukuhanan na lamang po ngayon upang pag-aralan po ng mga taga-UP at ng Department of Agriculture dito po sa atin pong bayan. Narito po yung mga tao na ipinadala ng gobyerno upang pag-aralan po ang nasabing bukid sapagkat ito po ay hindi na po magbubunga at kasalukuyan po nilang sinusugpo ang black bag na kumakalat po. So ito po yung mga tao na galing po ng UP Los Baños. Ang laki po ng lupa na ito na ating karatig ay 2.5 hectares din po. Ito yung ating palay na ngayon ho ay pinagsisikapan ho natin na gumanda. At meron hong ilang mga banta dito ng tinatawag po nating black bag sapagkat meron pong mga ilang lugar na namumula-mula na siya. Yan po yung mga ilang lugar na yan, pulo-pulo, pero nabomba na po natin ito ng Metex. Yan pong galing dun po sa Department of Agriculture. So maasa po tayo na ito po ay magagamot paglipas po ng ilang panahon. So ayan po ang kalaparan niya. At ito naman po yung parting dulo niya. Itong mga tanim na ito ay gabi, yun pong nasa panabi na yan. At napag-aanihan naman ho ng konting bagay at napanggagamit na pang ulam-ulam. At doon po sa mga lugar na yan, yan pong mga nang yan ay tinamnan po namin ng kamote. At kasalukuyan pong nagpapalaki pa lamang po ang mga kamote niyan.
Nakatayo po ako dito sa malaking tarundon, na kung saan nga po ito po yung karatig nating palayan, at ito po yung kanya nga pong sitwasyon. Ito po yung black bag na tinatawag. Amoy na amoy po yung kanyang amoy na ito, amoy atangya. So yan po, ganyan po karami yung black bag na yan na sumasalanta dito po sa karatig po nating palayan. At ang pag-itan po natin ay isa lamang pong malaking pilapil. So kung ito po'y lilipat sa atin pong palayan, napakalaki pong perwisyon nito sa atin. Kaya nga po ginagawan po ito ng paraan upang masugpo po ang tinatawag pong black bag. So ganyan po sila karami na ano po sa buong palayang ito. Ano po, ganyan po karami, yun pong perwisyon na ito, at talaga pong salot doon po sa tinatawag po nating palayan. Actually, ito pong palay na ito ay nakailang bomba na po yan. Pero pinag-aaralan pa nga po kung paano talaga siya mabibilis na masugpo. Grabe po ang dami ng black bag na ito. Ang ginagawa po niya, sinisip-sip po niya yung katas ng palay. Ito po ang dahilan kung bakit nawawalan po ng katas ang palay. At nauuwi po dun po sa tinatawag na pagkatuyo. So ito naman po yun sa atin. Ito po ang kalalagayan ng atin pong palay. At sa ngayon po meron po kami nakikitang mangilan-ngilang black bag na dito po ay dumada po. Ginagawan po talaga natin ng paraan na ito po ay malunasan, kasabay na nga po ng pananalangin na sana nga po ay masud po ito pong tinatawag na black bag.